beloved Boss Mike Cervera. Ang Assistant Chief of Staff ng OBP. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Sabi ko kanina, Parang napansin ko lang, parang mga tauhan ni Sara Duterte, ano? Parang mga badi-badiday, ano? Malalambot ba? Sige, tuloy. kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? Anong analysis nyo dyan? Sabi ni Ping Lacson. Ano ang analysis nyo dyan? Saan? Hindi ba ito insulto sa common sense? Copy-paste eh. Kung i-describe nyo in one word, anong tingin nyo? Ano tingin nyo dyan? Kung i-describe daw, ito po yung pinapakita mga kababayan, yung mga sinasubmit ba? Yung mga sinabit na mga dokumento, mga kababayan, ang nangyayari, sabi, chinek daw nila, pero bakit parang kinapi-paste lang, inulit-ulit lang, yung mga isinasubmit sa COA. Nakuha ninyo, kung ano yung sinubmit nung nakaraang taon. Mga kababayan yun din yung sinubmit ngayong taon. At sa susunod pang taon, mukhang yun din yung gagamitin. Nakuha nyo? So sa makatuwid, etong ginagawa nila Sara Duterte na sindikato sa opisina ng OBP, mga kababayan, hindi na ho maitatanggi. Hindi na ho maitatanggi. Oo. Sa mga, na napapanood nyo, nakikita ninyo, may mga pangunawa naman tayo at nakakaintindi ng mga bagay-bagay. Di ba? Di ba, Paskachi? Malalaman nyo na rito na niloloko tayo ng ng opisina ni Sara Duterte. Dito. For 2022, Good Governance Program, merong 621.6 million pesos. Please continue. And then, Physical and Financial Plan for the Confidential and Intelligence Funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020... Under the same program, Good Governance Program. Good Governance Under Program. the PFP. Under the PFP, Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, Socio-Economic Program Delivery, 2.21 billion under General Appropriations Act. Ayan na, mga kababayan Grabe mga kababayan, under General Appropriation Act, GAA. Mga kababayan, bilyon ang nakuha. Malamang binulsa lahat ni Sara Duterte yan. And then 500 million. Juxtapose ko yung 2022 at saka 2023. Ayan na. Yung 2022 at 2023, bakit ganyan? Paulit-ulit po ito, no? Ano pong analysis nyo dyan? On the... Very simply. These are the activities that will be done, sir. I know. Yun daw. Yan na nga yun. Tinatanong ni Ping Lacson, ano ang analysis mo dyan? Mga kababayan, pag inanalyze natin yan, bakit nga pare-parehas? Bakit hindi mo nakita yan na pare-parehas? Bakit kinapi-paste mo lang? Ultimo tuldok, kuwit. Numero, letra. Yung pong nauna, 2022 at saka 2023, parehas na parehas. Nagets ninyo mga kababayan? So anong ginawa nila? Ang mga kababayan, masipag magnakaw pero tamad pati po yung kanyang mga mga requirements kinatamaran nila. Pero yes, kung i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Insulto talaga yan. Ginagago nga ni Sara, binababoy niya Nakuha ninyo? Binababoy ni Sara yung ating mga pera. Ginagawa niya lang ng mga dokumento, gawa-gawang dokumento, ipapasa sa COA para masabi na malinis yung mga pinagkagastusan niya, yung mga
proyekto ng mga kung saan idinala yung pera. Kasama na dyan yung mga binabayad daw saan? Sa mga asset at sa mga safe house na binabayaran niya ng milyon-milyon kada araw. Nakuha ninyo? O, tuloy. Copy-paste eh. Oo, Sana man yan lang, binago nyo yung nomenclature. Sana Oo man nga. lang, binago nyo yung activities. Oo nga, paano? Mga kababayan, copy-paste lang, sanay sila. Sanay sila na talagang wala na to, barda, ano ba tawag dyan? Ha? Babuyan na kung babuyan. Oo, wala na silang pakialam kung mabisto nyo o hindi. Maano ninyo, wala silang pakialam. Ganon sila mga kababayang grabe, no? Oh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Sir, I cannot Ako na mag-describe. I think it's stupid. Stupid talaga yan! Yung mga DDS na pa-victim, pa-victim ngayon dahil etong mga senador, tinatawag na mga stupid itong kanilang mga witness, buti pa itong si Ping Lacson, sabi niya etong katarantaduhan na ito, etong ginagawa nyo na ito, ang tawag dito ay, stupid. Ka-stupiduhan, mga kababayan. Ay nako, grabe, no? Tindi, no? Ang tindi ni Sara magnakaw. Ano na po ngayon yung status ng security classification noong inyong PFP covering the PAPs na socio-economic at saka good governance? I would assume, sir, na tapos na po. Kung tapos na, declassified na. Para lang matapos na yung aming panghuhula, baka pwedeng maipresenta all the documents relative to the PAPs, relative to the PFP, relative to the expected outcome. Para makita natin saan ba talaga napunta yung pera. So, Kaya nga, ayan na. Tama si Ping Lacson. Ilabas nyo na yan. Bakit ang tagal-tagal? we can have informed decision at the proper time. So at the appropriate time, Senator Lacson, the court can avail of that power. Dihintayin natin. Si Idol Rapi Tulfo. Idol! Logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Totoo naman Alam nyo, sang-ayon ako kay kay Rapi Tulfo. Totoo naman Di ba, nagtatanga-tangahan itong ACOS ni Sara Duterte. Di ba? Paano hindi magtatanga-tangahan yan? Kumukulimbat ng mga pera yan. Sige nga. Di ba? Libayan, yung idol mo. Hindi mo napabagsak Ikaw ang bumagsak Tayo na yung nagpapabagsak kay Idol Rapi. Yun ang bumagsak. Di ba? Ngayon. Hindi, Boss Mike. Ikaw talaga yun Totoo naman di ba? Totoo naman Yan ang sinasabi ko. Na real talk yun, mga kababayan. Paano, matatalino naman, aminin naman natin, matatalino naman talaga itong mga tao na ito. Kaya lang, matatawag mo ng mga bobo kasi yun yung pinapakita nila. Pero sa totoong buhay, may mga utak yan. Bakit? Nagagawa nila ng paraan yung mga ganyan na hindi natin naiisip Biruin mo, naisip nilang magnakaw, tayo nga hindi natin maisip-isip yan. Mga kababayan, paano yun? Naisip nila na magnakaw. Ako mga kababayan, putangin na, bahala kayo dyan. Inyo na yan kung magnanakaw rin lang. Di ba? Ganda-ganda ng record ko ulirang ama. Ulirang asawa. Di ba?
matinong ama, matinong matinong asawa. Mabait sa lahat. Oh, ano pang gusto nyo? Walang record ng pang-aabuso ng kapwa. Oh, hindi ako ng abuso ng babae katulad nung isang abogado nilang DDS. Walang bahid. Tama ka, Slapchick. Oh, baka mamaya alam nyo na. Tuloy. Pasensya na, sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment. Ay nako, na-offend ka pa dyan sa ganyang bagay. Aminin mo na. Di ba, Tony Hart? Aminin mo na. Aminin mo na. Kaya na-offend pa kayo sa mga ganyang mga banat. Totoo naman. Totoo naman, huwag kayong maging balat sibuyas dyan. Nasasaktan kayo sa katotohanan. Idol Rapi Banata muli. Tuloy. Comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin. Na? Sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? Sakitin ba yung marami daw sa inyong mga informants? Yung ginagastosan nyo ng milyon-milyon araw-araw? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Tama. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, chemo. Should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. Sabi mo, tanga! Ayun. Sabi mo, ganun, tanga ka mo. Sabi mo, kasabwat, ganun. JC, Ha? Dapat ganun Ramel Cruz, yung mga bagong dating dyan, ha? God fellow, good fellow, shout out. Sol de la Cruz. Mga bagong dating dyan, Arnold Lopez Pakibate, Alicia Duran. Maripe Palisok, shout out sa inyo, ha? Shout out. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Kita nyo? Anyway, Hindi na napipigil ni Idol Rapi yung pagiging niya no? Ha? Pagiging isumbong mo kay Tulpo. Nako! Idol, mamimiss ka namin pagka hindi ka na senador. Tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigyan ng libreng gamot. Oo nga. Meron tayong mga medical assistance program. Ay, Idol, sinabi ko na yan Di ba? Sinabi ko sa inyo, Angelito Untalan. Ai Chang, alam nyo yan, Alicia Duran. Rosalio Buse. Rolly Viñas. Di ba sinabi ko? Etong opisina ni Sara gumagamit para sa confidential ng mga gamot, pwede namang hingiin sa DOH. Hinihingi nga lang yan Libre. Di ba? Libre. Mabuti na tanong ni Idol Idol, tinanong ko na yan, sinabi ko na yan Bakit ganon? Di ba? Pwede naman hingin niya mga gamot-gamot na yan, bakit gumagastos pa si Buday dyan? Baka, yaan gamit-gamit lang. Baka naman humingi na,
Tapos, yung nire-recycle nila, kunyari binili nila. Ganun magnanakaw Oh. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In Oo. fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. O nga. Sayang. So Nabubulok lang, binulok lang ni Sino ba yung dating sekretary? Yung malaki tiyan at malaki mukha. Sino yon? Sino yung dating sekretary, Arnold Lopez, na siraulong binabanatan natin na yon? Yung malaki tiyan. Di ba? Ano ba yun? Anong pangalan nun? Walang yan na yun. Yun, si Herbosa. Oh, tama, Herbosa. Herbosa! Hayop na yun nabubulok lang yung mga gamot Dasa, pinainom na lahat sa opisina ni Sara yun di hindi pa nasayang, hindi pa nagumastos ng pera, hindi pa nawala yung pondo, di sana maraming napaglingkurang kababayan natin. Di po ba? dapat humingi na lang kayo sa DOH. Kaya nga. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. Oo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the Laging walang alam, Walang alam. Hindi ko po alam. Wala akong alam. Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi po ako nagpapa-implement yan. Wala akong alam. Ganun main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung Smart makita guy. mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun Sir, that I cannot answer, sir. So Kita again, nyo? Di wala ka silbi diyang hayop ka. Tinatanong ka, paano? Hindi nyo masasagot talaga bakit nyo ginagawa yun. Na pwede namang hingiin sa DOH dahil meron namang pondo yun. Kaysa nabubulok yung mga gamot doon. Tapos ngayon, mga kababayan, ang nangyayari, bumibili sila ng sarili nila. Para saan yun? it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sampalin mo na! Payag na kami, pagtatanggol ka namin, pagka sinampal mo yung hayop na yan. Di ba? Sira ulo. Niloloko. Hindi naman yung mga senadoran niloloko nila Tayong mga Pilipino, kaya nagagalit ako Tayong mga Pilipino. Mga kababayan. Sige nga. Akala nyo ba yung mga senador yung mga niloloko nila dyan sa pagsagot-sagot nila? Hindi po. Tayong mga Pilipino ang mga pinagloloko ng mga tauhan ni Sara Duterte. Mga putang inang yan Di ba? Mga kababayan, yung opisina ng ni Sara Duterte, yung OBP, yan ay pugad ng sindikato. Sindikato yan, mga kababayan. Pinalitan yung marangal na opisina ng Office of the Vice President na pinanggalingan nung Leni Robredo. Anong ginawa, mga kababayan? Ginawang sindikato, opisina ng sindikato. Kaya alam nyo, hindi ako pwedeng tumanggap talaga ng kahit anong posisyon. Sabi nga wag gusto mo, cabsec ka na lang. Cabsec at large. Ayoko pa rin. Hindi na ako makakapagmura-mura dito. Ito yung kasiyahan ko di ba? Binaboy nila, mga kababayan, ang opisinang marangal, ang opisinang mga kababayan naabutan natin na talagang tumutulong katulad ni Leni Robredo, tumutulong kahit man lang sabihin nyo na may lugaw, wala namang kasing confidential fund yan. Si Leni Robredo, pinagkakasya, mga kababayan, kung ano yung binibigay lang ng administrasyon ni Digong noon. Zero confidential fund O ngayon, ihalimbawa ninyo, hindi ba kayo nagugulat? Mula 5 million, 6 million, biglang naging
500 million confidential fund? Mga kababayan naman, dyan na nga lang magtaka na kayo. Talagang matakaw sa pera si Sara Duterte nyo. Sobrang takaw. Ay, nako. Iwan na nga natin dyan. Wala tayong makukuha dyan sa mga putang inang yan. Our beloved Boss Mike.